May pagpapahiya niya, binanggit ko kanina na paghiya kayo ng gusto pinangalandahan yung mukha ninyo sa social media. Sir, may plan kayo paabutin doon sa korte? Paabutin po namin sa korte. Oh, so magsasampa po kayo ng reklamo? Okay. Yung sinabi ng kapatid ko na tanggalin na yung video, hindi pa rin tinatanggal. Kaya kakasaon na lang po namin. Kakasaon na lang po namin. Kakasaon na lang po namin. Okay mga kapenyo, Sir Jimmy Pascua, tinuloy na po ang kanyang pagdidemanda. Gaya nga ng sabi ng kanyang kapatid na si Norlito Pascua, itutuloy nila ang kanilang demanda hanggat hindi dinidelete neto ni Yana etong video. Pero huli na ang lahat mga kapenyo, nung dinidelete nga neto ni Yana kanina lamang, nakapagsampa na po ng kaso etong sila Sir Jimmy. Alam naman natin mga kapenyo, ito yung insidente dito nga sa road rage sa Zambales mga kapenyo, na kung saan napahiya po talaga ng husto dito si Sir Jimmy Pascua, kaya tinuluyan nila itong si Yana. Pero Yana, inaantay ka ng lahat dahil isa ka ng superstar dito sa social media, pero hindi po natin nakita kahit po dulo ng daliri o dulo ng buhok ni Yana, wala po dito sa patawag sa LTO. No, na kung saan dapat naman talaga humarap siya doon para maayos lahat, dahil alam naman natin, sinabi nga niya sa kanyang video na sincere nga raw siya talagang mag-sorry dito kay Jimmy Pascua. Ano na, Yana? Eto na nandito na si Sir Jimmy Pascua, humarap na. Eto na sana yung pagkakataon mo na para humingi ka ng sorry sa kanya harap-harapan para naman makita namin, no, na sincere ka talaga na humingi ng tawad kay Sir Jimmy, pero hindi mo nagawa. Bagkos attorney mo pa yung pinapunta mo. At tara mga kapenyo, panoorin nga natin yung palusot ng kanyang attorney dito nga sa pagreklamo ni Sir Jimmy Pascua. Sir, may plan kayo paabutin doon sa korte? Paabutin po namin sa korte. Oh, so magsasampa po kayo ng reklamo? Okay. Sir, bakit po sir sincere ko? Kasi yung sinabi ng kapatid ko na tanggalin na yung video, hindi pa rin tinatanggal. Kaya Matigas nga talaga ulo. Ang pagkakadamage has been done, sir. Unang-una mga kapenyo, no, nung sinabi nga ni Norlito Pascua, yung kanyang kapatid, na baka pwedeng tanggalin mo na yung o i-delete mo na yung video na nag-viral, hindi pa rin niya ginawa yun. Bagkos talagang gusto pa nga niya mag-viral yon, dahil nga para sa kanya yung mga basher nga raw, yan po yung dahilan kung bakit siya nakaka-earn ng pera sa Facebook. O talagang nakakatawa lang tong babaeng to mga kapenyo, kasi unang-una sa lahat, no, kung sincere ka talaga mag-sorry, dito pa lang sa pagpunta ni Sir Jimmy, kahit pa anong sakit mo o kung may problema ka or nahihilo ka or nagkakaroon ka ng depression, anxiety, ito na nga yung makakapagpaluwag ng anxiety mo if ever diba? Kumbaga, ito na yung taong gusto mong hingian ng pasensya, hindi mo pa nagawa. So talagang dito lumalabas lang mga kapenyo na wala ka talagang sincere, no, sa paghingi mo ng tawad. Kasi kung talagang ganun ka nga, dapat ginawa mo na dito mismo para at least napahiya naman yung mga taong nanguhusga sa'yo. Siyempre, mag-protect sa akin. Saan po ba siya nang overstay? Sa right or sa left? Sa right po. Okay. Tapos, nasakit na po ako. Tapos isang tricycle sa gusto, si babae. Nagkitnaan ako. Hindi lang pinakita lahat sa video. So hindi nga raw kumpleto lahat ng video, no, sinasabi rito ni Sir Jimmy Pascua. Kung hindi, napalagitnaan pala siya talaga ng mga kasamahan nito ni Yana. Pero nakita naman natin doon sa video, wala naman po malagitna dito kay Sir Jimmy, pero yun po ang statement ni Sir Jimmy. Gaya nga ng sabi niya, hindi raw kumpleto yung video. Napakanto ko. Pero lubak-lubak po, yung malalim na lubak. Okay. Okay lang naman sa akin kahit namakyo siya. Okay po. Ang problema doon, hinintay ako sa tulay. Kaya bumaba ako. Akala ko lalaki. Puta, na pagkamalang lalaki po. Ang kapal kasi ng likuran po. Ayop na yan. Isipin nyo kahit si Sir Jimmy Pascua talagang nalito rin siya. Akala raw niya lalaki po. Kaya naglaylo po. Okay. Ilang naman. At pangalawa mga kapenyo, yung video na yon, sinabi doon ni Yana na inaantay niya ata yung mga tropa nila,
na dumating. So unexpected na si Sir Jimmy yung dadating. 'Di ba? Kumbaga, ang akala naman ni Sir Jimmy inaabangan siya. Kaya binaba niya dahil expect nga niya lalaki. So hindi naman pala, kaya naglaylo ng araw siya. Eto na yung attorney ni Yana, pakinggan yung maigi yung sasabihin niya. Sorry to say that she cannot attend for today's hearing because of security reasons. So, inadvertently, na-divulge yung address niya. Diba? So, maraming mga threats daw ang dumating sa kanya. Merong mga... Hindi talaga malayo, attorney. Nabas yung tao Natural talaga yan. Marami talagang taong galit sa kanya ngayon. At talagang hindi lang threats ang mga aabuti niya. Napakadami pang magmumura sa kanya dyan. Patuloy na magagalit hanggat hindi niya ginagawa yung sincere yung pagsosorry. So yun po yun Kaya tama lang talaga yung naging desisyon ni Sir Jimmy ng Pascua family na tuluyan talaga para at least ma-revoke ang lisensya nito. Hindi man makulong, at least matanggalan ng lisensya, maturuan ng leksyon yung kayabangan nito ni Yana. Nagpapadala ng kung ano-ano. So, I highly suggest na sabi ko, you better remain sa house na lang. Kasi baka mamaya kung ano mangyari along the way, we can never tell. Sunod-sunod yung mga insidente na nababalitaan natin Yun naman pala takot pala si attorney na maano yung client niya mapapano 'di ba? Pero si Yana hindi nga natakot na makipag-away kay Sir Jimmy. Paano na lang kung may dalang baril yun? Di alaala na lang sana etong si Yana. Tama po ba mga kapenyo, 'di ba? Iniingatan nyo naman pala Dapat in the first place nag-ingat na si Yana, hindi na niya kinompronta o pinakyo yung tao. Hindi na sana lumala yung issue, 'di ba? Hindi palaaway yung client mo mismo yung nag-trigger. Pagkos, idadamay pa nga niya sana yung mga kasama niya. Isipin nyo, kung nagkaroon po ng barilan doon, binaril po yun. Isipin nyo, pati yung mga kasama niya na walang alam, nadamay sa kanya. Diba? Isipin mo na lang, isang grupo rin pala yung nasa SUV. So, nag-away-away pa dahil sa kanya. Sana naisip din ni Yana yun, diba? And on top of it, we will no longer contest the hindi na sila incidents, the accusations. But rather, meron siyang letter. Okay. So it is letter pa. Can I submit it or should I read it? That will be the offer of you. That is the offer. Hindi na kailangan i-submit yung letter niya kasi alam naman natin mga kapenyo yung letter niya. Sorry Sir Jimmy sa nagawa ko. Puro ganun lang yan. Ang pinaka gusto po namin dito mga netizen yung humarap ka mismo kay Sir Jimmy. Patunayan mo yung ginawa mo. Pumunta ka ng Sambales. Hindi mo naman inantay si Sir Jimmy. Kung talagang sincere ka, antayin mo yun kahit matagal. Kahit paabuti ng 5 oras o 6 na oras dun yun. Aantayin mo yun dahil gusto mong humingi ng patawad dun sa taong na argabyado mo. Pero sa pagkakataon na ito, pinatawag kayo ng LTO, hindi ka pumunta. Parang binastos mo pa ang LTO sa pagkakataon na ito. Porque may kapit tayo? Porque may mga kilala tayong matataas, di ba? Wag ganun, pangit yun. Kasi hindi mo na kailangan mandamay ng mga kung sino-sino Ang importante kasi dito, humingi ka ng tawad doon kay Sir Jimmy Pascua ng harap-harapan. Tamo, diba? Sabi ni Sir Jimmy, diba? Kung humingi ka lang sana ng tawad sa harap ko, diba? Hindi na sana na hindi na sana lumala, hindi na sana ganyan. Wala na sanang na-involve. Kahit family ni Sir Jimmy na damay na dahil nga sa kagagawa nito ni Yana So yan mga kapenyo, kung kayo ang tatanungin ko ano masasabi nyo dito sa naging mensahe ng abogado ni Yana na hindi nga daw makakadalo ito dahil nga mahirap na raw ngayon marami mga nangyayaring insidente. Takot pala sa insidente pero siya gumawa ng insidente. Comment nyo na lang down below lahat yan.